concern is typhoon. Since located ang Batanes sa open sea, banda sa Pacific at sa West Philippine Sea, madalas po ang mga hazards po namin dito ay weather-related. Yung prepositioning is yan yung pagdadala ng mga supplies, food and non-food sa mga isla or sa iba pang mga munisipyo. Ito yung isang practice namin, preparedness measure namin kapag may mga bago dumating yung bagyo. Para yung magiging response natin pagdating ng mga disasters or emergency ay mas mabilis na, hindi na nag-aantay ng tulong from the external partners. This year, nagkaroon ng trainings like yung basic ICS, yung EOC, and yung Public Service Country Plan. Yun. Isa pa din yun is yung sa Ardena. So, we're so happy na nakapacitate kami, nakapacitate yung kasama namin para din mas lalong gumanda yung cooperation namin, yung response namin sa ganitong kalamidad. Nasisira yung mga road networks namin. Ay hirap pumunta sa mga ibang barangays. At saka pag after the typhoon, ay hindi naman basta-basta humuupa yung dagat. Mahirap pa rin tumawid sa mga island barangays namin. Kaya matagal na nagbibigay ng report sa amin yung mga damages. Ang pinaka-challenging dito na yung mobility namin, ma'am. At saka kulang kami sa personnel. Kaya buti na lang may mga agencies na kasama namin dito katulad ng mga uniform personnel. Katulad niyo, ma'am, na tumutulong sa amin. On our preparation on other hazards such as our earthquake or the ground shaking, we go with the standards. Comply with the National Building Code, lalong-lalo na. And then, yung ating mga infrastructure, yung integrity niya and stability. That's the importance of risk-informed planning. Continuous capacity building and training to include risk-informed plans and to capacitate us more on the GIS, yung ating Geographical Information System. Also for the spatial planning. Kailangan din namin for the data information and data system. So mga GIS tools and communication, lalo na we are in the GIDA. And we need also infrastructure for food security. As you can see, in our island, we have no permanent warehouse to accommodate our food and non-food items. So temporarily, nilalagay natin siya on the vacant school buildings and some offices ng ating LGU, doon natin siya nilalagay. Yung Incident Command System, Executive Course, kung saan nakapag-attend yung ating mga local officials, ay malaking tulong para ma-improve yung coordination within the local government unit kasi isang management tool itong Incident Command System. So, na-align yung mga thinking ng ating mga responsible officials and thinking ng ating incident management team at saka yung thinking ng ating Emergency Operations Center. Gumanda ang coordination, mas maganda yung delivery natin ng mga services para sa disaster operations and nalimit natin yung further na magkakaroon ng mga casualties or injuries. Sa uwan naman ay yung camp management natin ay na-improve, yung mga tao natin ay natuto na sila kung saan sila talaga kailangan mag-evacuate, alam na nila. Yung mga barangays naman natin ay alam na din kung paano gagalaw during evacuation. Yung mga lead time ay nakukonsider na nila and documented na din yung camp management plans nila. So, ang mga bagay na ito mas na-improve. Dagdag na natin dyan, siyempre, yung warehouse natin ay nag-prepare na din tayo sa warehouse para mas malapit lang yung provision natin ng relief items. Meron na tayo sa local, hindi na tayo pupunta doon sa DSWD mismo.
Recently lang, naging recipient po kami ng emergency telecommunications ng WFP. And after ng typhoon, talagang gamit na gamit po yun namin. Thankfully, nabigyan po kami ng mga equipments. Isa na po doon yung Starlink. Pag walang signal, yun po ang ginagamit namin to submit reports, ganyan. Makakontak kami sa ibang munisipyo, sa probinsya. Naging communication namin sa province, nakapag-report kami agad na na-isolate ba yung ibang barangay, ganyan, kung may casualties ba kami, kung may mga injured's ba kami, and kung ano ang mga kailangan namin para sa response dito sa amin sa munisipyo. Ginagamit din namin pag-monitor ng mga earthquake po dito sa amin. Ang REDAS, napakalaking tulong po ito na app kasi na-calculate yung mga damages. Hindi lang sa impact, hindi lang sa magnitude na ma-monitor natin, kundi pati sa mga damages no, ma-anticipate natin kung ilan po yung population na affected po. So ito yung kagandahan po ng REDAS, ma'am, na dahil sa mga nagaganap na earthquake, na-detect niya lahat ng earthquake. So nalalaman natin kung saan po yung mga latest earthquake na nagaganap. So mapaplat natin dito sa REDAS, sa mapa, na kung ano talaga yung lakas ng earthquake. Typhoon Odette taught us a lot of lessons. It tested our preparedness, our response capacities, and with that, we were able to correct kung ano yung dapat i-correct, i-enhance, and we recognize by ourselves the limitations, the gaps. Before, we said, okay, we're okay na. But after Odette slammed us, doon namin nakikita na it was just not the requirements of preparedness, hindi lang po sa level ng mga kagamitan, but of course, to strengthen the institution itself, the risk governance part of every LGU from the barangay, munisipyo, and province. That's why gusto naming i-zoom in yung capacity ng mga munisipyo, ng barangay, kasi sila yung totoong proof that the province is doing well, is doing right. But may mga elements talaga sa preparedness and disaster response na kailangang i-tailor fit mo sa isang community, sa isang LGU. Kasi nga, DRRM is not a one-size-fits-all.